Eto na mga tol, grabe yung galit ni Luffy kay Im-sama dahil sa ginawa nito kay Usopp at Brook. Nagbanta na si Im-sama sa Nika at Nidhogg, sumuko raw kung hindi mamamatay ang mga ito. So One Piece Chapter 1177 at ang title nga nito ay Furious. At syempre tumutukoy nga yun mga tol kay Luffy dahil sa galit na nga siya sa ginawa ni Im-sama. So nagsimula nga ang chapter kung saan ang grupo nga nila Zoro kasama si Brogy, Dory, Harrowden at Stansen inatake na nga yung ibang mga Nadome reversing mga giant. At yun nga matapos nilang malaman sa nakaraang chapter yung way para maibalik sa normal ang mga ito. At ang kailangan nga lang nilang gawin patayin ang mga ito at babalik na nga sa normal ang mga Nadome reversing. Meanwhile, ang grupo naman daw nila Sanji nagawa nga ma-restrain si Killingham o mahuli nga ito. Hawak nga raw ni Sanji ang ulo ng God's Knight at ipinakita kay Jinbei habang si Franky naman itinali ang binti nito. At ang matindi mga tol, sabi rito ni Killingham hindi raw siya makapag-regenerate. So grabe mga tol, napakadali ngang natalo ni Sanji si Killingham. Wala ngang sinabi kung natalo nga ito matapos yung napakatinding atake ni Sanji sa nakaraang chapter, pero probably lumaban pa nga si Killingham at tumulong naman si Jinbei at Franky kay Sanji. Napakalakas nga ng pagpapakilala sa atin ng mga Holy Knights kung saan parang napakahirap nga nilang talunin dahil sa immortality nila. Pero ngayon parang napakadali nga lang tinatalo ang mga ito ng mga Straw Hat. At mukhang napakatindi nga ng ginawang pag-atake nila Sanji mga tol kay Killingham dahil sa hindi nga raw makapag-regenerate ito. Bahay sa paliwanag ni Gaban, kailangan ng matinding sunod-sunod na pag-atake na merong Conqueror's Haki para matalo ang isang God's Knight at hindi nga ito makapag-regenerate. So ibig sabihin ba nito mga tol, meron ng Conqueror's Haki si Sanji. So sana talagang mas makita nga natin to paglabas ng full chapter. Napakalaking upgrade nito para sa mga Straw Hat dahil ang monster trio nga nila lahat Conqueror's Haki user. At sa parte nga na to ng kwento kung saan talagang palakas nga ng palakas yung mga nakakalaban nila talagang kinakailangan nga ni Sanji yun. Anyway, cut naman tayo kay Usopp mga tol kung saan tinulungan niya nga raw si Brook. Pero ang matindi parehong ang tinalo ni Im-sama ang dalawang mga tol. Napakatapang ni Usopp mga tol kung saan ito na nga raw yung defining moment niya. Sinigawan niya si Im-sama at sinabing ang Elbap daw bansa ng mga warrior. Sinabi ni Usopp na duwag daw ang ginagamit na taktika ni Im-sama para labanan ng Elbap at dapat daw gawin niya itong direkta sa sarili niyang mga kamay. So dahil ngayon mga tol, sa pinaglalaban-laban ni Im-sama yung mga giant dito sa Elbap kung saan gumamit nga siya ng Dome Reverse sa mga ito. Anyway, talagang hindi nga takot si Usopp mga tol. Binanatan niya nga ng explosion niya mga tol si Im-sama pero talagang napakabilis nga gumalaw nito mga tol kung saan bigla na nga lang na nandyan ito sa harap ni Usopp. At mula nga dyan mga tol, isang napakatinding pagsabog yung nangyari. At yan na nga raw ipinakita na si Usopp at Brooks tumbado na at wala na ngang malay ang dalawa. So inaasahan na nga natin itong mga tol na talagang hindi nga tatagal si Brooks sa laban niya kay Im-sama. Napakatapang naman ni Usopp at akala nga natin wala siyang gagawin at matatakot na lamang base sa nakaraang chapter. Pero pinakita niya nga ang tunay na will ng isang warrior kung saan hindi nga sila takot sa mga kalaban nila. At kahit natalo nga agad si Usopp mga tol, siguradong proud nga sa kanya ang mga giant warrior ng Elbap. So sa huli pinakita nga si Luffy mga tol kung saan galit na galit nga ito dahil sa nangyari kay Brook at Usopp. So bali nasa Gear 5 nga mga tol si Luffy kung saan alam natin na talagang tawa nga lang siya ng tawa. Pero ngayon talagang nagbago nga ang lahat nang makita niyang matalo si Usopp at Brook. Yari si Im-sama mga tol, siguradong igaganti nga ni Luffy ang dalawa at asahan na nga natin na sa susunod na chapter napakatinding suntok at bagang ang matatanggap ni Im-sama. At hindi pa nga nagtatapos mga tol dahil dito sa huli sinabi ni Im-sama na yung si Nika raw at Nidhogg mamili kung susuko o mamamatay ang mga ito. At ang laban nga raw nilang yan hahatiin ng buong mundo. So ayun mga tol, talagang lalaban nga si Im-sama at hindi niya palalampasin ang pagkakataon na magkasama nga ang Nika at Nidhogg. At mukhang magiging napakatindi nga ng laban mga tol kung saan mahahati raw ang mundo. So hindi nga yung literal na mahahati mga tol kundi magkakaroon nga ng dalawang panig. Parang yung nandun nga sa mural kung saan magkakampi nga si Nika at si Loki. Napakarami nga nilang kakampi at ang kalaban nga nila parang isang demon na maaaring yun nga mismo si Im-sama. Hindi
Hindi nga natin alam kung anong kahihinatnan nito. Napakatindi at talagang napakalakas nga ng duo ni Loki at Luffy. Wala nang kakampi si Im Sama mga tol kundi ang katawan na lamang ni Gunku. Talo na nga si Sommers habang na-restrain na nga si Killingham. Pero grabe dahil sa parang hindi nga nagbablab si Im Sama dahil sa pinapasuko niya o mamamatay daw ang Nika o Nidhogg. Nagpapakita lang mga tol na kayang-kaya niyang labanan ng sabay ang dalawa. So bali yan nga lang yung review natin ng One Piece Chapter 1177 spoiler. Syempre kung nagustuhan niyo ang video to, huwag niyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!